Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ginugunita po natin ang kapistahan ni San Vicente de Paul, isang pari. Upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayunding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mangangaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa
at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas. Ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?"
Tanong niya sa kanila, ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, tayo po ay nasa huling Biyernes na ng Setyembre. Last Friday, last week of September. Kaya sa lahat ng mga biyayang ibinigay, itinulong sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, bigyan natin siya ng palakpak ng papuri at pasasalamat, mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Tayo po ay nakaraos at makakatapos na naman ng isang buwan. Amen. Thank you, Lord, talaga. Salamat sa Diyos. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo, na tandaan ninyo, huwag niyong kalilimutan. Parang itong mga nagdaang araw, ang dami kong mga naririnig na mga kaibigang nawala ng mahal sa buhay, kaibigang nawala. Talagang hindi natin masasabi ang panahon. May panahon ang lahat ng bagay. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, may panahon ka pa. Kung ano man yun, may panahon ka pa. Magbayad ka na. May panahon ka pa. Tigilan mo na yan, mabubuking ka na. May panahon ka pa. Tantanan mo na yan. May panahon pa tayong lahat. At napakaganda ng sinasabi ng unang pagbasa, ang ganda ng pagkakabasa ni Sister, may panahon ng lahat ng bagay. Ang tanong ko sa inyo, ano kaya ang panahon ng buhay mo ngayon? Nasaan kang panahon ngayon? Ikaw ba ay nasa panahon ngayon ng tagsagana? O ikaw ay nasa panahon ng maraming utang? Ikaw ba ay nasa panahon ngayon na marami kang kaaway? O ikaw ay nasa panahon na payapa ang relasyon ninyong magkakaibigan? Ikaw ba ay nasa panahon ngayon na ikaw ay binabayaran na? O ikaw ay nasa panahon ng maraming pangungutang pa? Sabi ng unang pagbasa, may panahon ng lahat ng bagay. Nasaan ang panahon ngayon ng pamilya mo? Ang pamilya mo ba ngayon ay nasa panahon ng matinding pagsubok? Nasaan ang panahon ninyong mag-asawa ngayon? Nasaan ang panahon ninyong mag-ina, mag-ama? Nasaan ang panahon ninyong magkakapatid ngayon? Ang inyo bang relasyong magkakapatid, ang inyo bang relasyong mag-asawa, ang inyo bang relasyon ng pamilya ay nasa panahon ng isang matinding paghihirap? O Father, salamat sa Diyos. Nasa panahon kami ngayon ng pagpapatawad. Nasa panahon kami ngayon ng pagtanggap. Nasa panahon kami ngayon ng pagkakasundo. Kaya nga, ito ang sinasabi at pinapaalala. Kung tayo po ngayon, kung ikaw ngayon ay nasa panahon ng isang matinding pagsubok, huwag mong kalilimutan, nagbabago ang panahon. Isang araw, pwedeng hindi matagal pa, pwedeng mamaya at bukas na. Ang isang paghihirap, ang isang mahirap, ang isang problemado, ang isang madilim na panahon ay pwedeng baguhin ng ating Panginoon na mamaya at bukas, pwedeng panahon na ng kapayapaan, pwedeng panahon na ng paghilom, pwedeng panahon na
ng kasaganahan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lord, sana baguhin mo na ang panahon na hindi ko na kaya. Ang panahon na mukhang susuko na. Kaya ito ang pinalalakas sa atin. Tamang-tama ho. Ang pinagdiriwang natin ngayong kapistahan ni San Vicente de Paul. Alam mo ninyo, si Saint Vincent de Paul ay tinatawag na apostol ng kawang-gawa. The Apostle of Charity. Ang ama ng mga dukha. Sapagkat nakita niya sa bawat takbo ng kanyang buhay ay panahon ng pagtulong, ay panahon ng pagkakawang-gawa, ay panahon ng pagmamahal, ay panahon ng paggawa ng mabuti. Yan ang hindi dapat nagbabago sa ating panahon. Na ang ating buhay ay laging nasa panahon ng Panginoon. At kung tayo ay nabubuhay sa panahon ng Panginoon, tayo ay walang ibang iniisip, hinahangad, ginagawa, kundi kung ano ang tama, kung ano ang mabuti. Yan ang panahon ng Panginoon. Alam mo ninyo nung Miyerkules, pag Miyerkules ako po ay nakakapagmisa na sa Baklaran. No? Nung Miyerkules nagmisa ako sa Baklaran ng hapon. Medyo gahol na ako sa oras. Ako po'y may misa pa ng 6:00 sa aming parokya sa Assumption, sa Malate. So medyo nagmamadali na ako nung pagkatapos ng misa, pauwi. No? So ang aking panahon na yun ay panahon ng pagmamadali. Panahon ng kapos na ng oras. Hanggang sa pagsakay ko ng taxi. No? Nako po yung nasakyan kong driver, mukhang another story ng conversation na naman ito. Mukhang madaldal yung driver, no? Pagsakay ko pa lang, sabi niya, "Uy, Father!" Nako, sabi ko, mukha yatang matagal-tagal itong kwentuhan, baka bagalan niya, no? So, nung umaandar na yung aming taxi, sabi niya, "Father, saan ba kayo?" Doon ako sa Assumption, sa may tapat ng Manila Zoo. Pero dito kayo nagmisa, oo, yan ang aking "Kuya, paandarin mo na yung taxi, no? Paandarin mo na, no?" Hindi pa niya pinapaandar, no? Tapos sabi niya, "Father, bakit ba binibless yung mga sasakyan, ano? Nagpapabless ng sasakyan?" Sabi ko, "Hindi, Kuya. Ang binibless natin talaga ay yung driver. Hindi lang yung sasakyan, kundi yung nagmamaneho. Yan ang binibless talaga para gabayan." Alam mo, Father, itong taxi ko nga, hindi pa ito nabibless eh. Sabi ko, Diyos ko, si Kuya naman, hindi pa ako diniretso. Pwede naman niyang sabihin, pwede mo bang i-bless itong taxi ko, no? Sabi ko, tahimik lang ako, no? Pero minessage ko na yung aking sakristan, abangan mo ko, maglabas ka ng holy water, no? Kaya nung pagdating ho namin sa parokya, sabi ko, i-park mo na sa gilid, be-bless natin tong taxi mo. Naku, tuwang-tuwa. Abay, pagbaba namin, sa sobrang tuwa niya, habang nagbe-bless ako, siya'y panay video lang ng video. Binless ko yung kanyang taxi. Pagkatapos ko i-bless, sabi ko, "Sige Kuya, thank you. Ito nga pala yung bayad ko sa taxi." Kinuha naman niya. Pero alam niyo po yung tuwa niya? Yung tuwa niya. Kaya ko kinukwento ito sa inyo. Alam niyo, mas alam ng Diyos kung ano ang nararapat sa bawat panahon ng buhay natin. Marami tayong pwedeng gawing plano sa bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon ng buhay natin. Pero sana, wag natin ipagkakait sa Diyos ang mas mabuti, mas maganda, at mas tamang bagay na napapanahon para sa iyo. Kaya sa pagkapatuloy ng misa natin, mga kapatid, sa tulong ni San Vicente de Paul, nabuhay siya sa panahon ng Panginoon, kung saan ang iniisip niya bilang pari, ang hinahangad niya at ginagawa niya bilang pari, ay ang gawain ni Kristo, ay ang magkawang gawa, lalong-lalo na para sa mga mahihirap, maliliit, at higit na nangangailangan. Basta,
Nasaan ka mang panahon ngayon, lagi mong tatandaan, mas nalalaman ng Diyos, mas alam ng Diyos kung paano niya gagawing tama, mabuti, at ligtas ang buhay mo ngayon. Mabuhay tayo araw-araw sa panahon ng Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama at sabihin, gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi na ipinanganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna na sa atin na linisan ng mundo, ito naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo po ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahaing ginawa ni San Vicente, ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Vicente de Paul, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. May panahon ka pa, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 gulang at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazareno@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dalawang bagay ang hindi mo na maibabalik kapag lumipas na. Ang salitang nasabi mo na at ang oras na lumipas na. May panahon ka pa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.